Matagal ko na itong gustong gawin and now I have the opportunity and I have the reason kung ba't ko siya gagawin. Kaya ngayon, samahan niyo ako mag-Airbnb or staycation sa Makati. Kaya naman, tara, let's go! Hi friends! So ngayon, nandito ako sa Makati, specifically sa may poblasyon here at the Gramercy. So, very quick decision, nag-Airbnb or nag-book agad ako ng Airbnb. And sabi ko nga kanina, diba, for a certain reason. Yan, so dito ako ngayon, I'm very, how will I explain this, pero kakaiba yung feeling kasi first time ko to ginawa na bigla ang book. Ganun. Parang bukas mag-ano agad ako. Or hindi nga ata bukas eh. Kanina nga lang ata eh. Tama ba? Kanina lang. Yun. Anyway. So, nag-book ako through Facebook lang. So, kinontak ko si Miss Kim. And then, I think they are part or under DLJB Property Management Service. And I was assisted earlier by Miss Larena. Sobrang natuwa ako. First time ko here sa Gramercy and nakita ko yung sobrang organized nila, properly explained yung mga dapat kong tandaan here sa pag-check-in. Sobrang ayos talaga. And talagang kumbaga legit na nakikipag-coordinate sila sa mga rules and regulations ng mismong condo or ng admin or building admin here sa Gramercy. So, sige tara, mag-condo tour muna tayo. Here's the main door. So, may mga cleaning materials agad. Dito na yung mga house rules nila. Of course, yung clock. May konting iwan na ng mga sapatos. The good thing about here, friends, kompleto na sila lahat. Yan, syempre sa mga Airbnb naman ganun, diba? So, may range food. Yan, may double burner induction cooktop. Yan. Yung back ng kanilang countertop is mirror. I think may ilaw to. Saan natin? Ayan. Ayan. So, yan. May pailaw si Mayor dyan. Okay. Kompleto naman sila. Dito yung mga utensils. Ayan. Kompleto naman. Ayan. Meron pang Ayan. Kompleto naman sila ng mga utensils. Ayan. Ito, hindi naman ako masyado magluluto. Pero, diba? Ay ko. Ayan yung mga gamit. Ayan, complete naman sila. Ayan, so nandiyan yung trash cat. Kompleto sila ng mga panlinis. Okay, may heater, water heater din. Ayan, of course, meron silang ref. Complete din yan. May yellow na kasama. Diba, pasabog. Okay. Ayan, malinis. Sobrang linis, diba? Wala yung, kumbaga, naiiwan ng mga dating nag-check-in dito. Walang gano'n. And then, meron silang microwave. Then, nandito yung closet nila. Yan. So, may mga hanger naman dyan. Pwede din gamitin yung flat iron. Okay. And so, sa owner daw yan. So, hindi ito pwede gamitin. And, pero it's okay. Alright. May first aid kit din. Then, let's go to their comfort room. Siyempre, hindi lang dapat palagpasin. Ayan. So, very minimal lang. May mga amenity kit naman sila dito. Although, wala lang sa shampoo and soap. Pero it's okay kasi I'll buy na lang later. Ayan. So, may mga naman sila ng accessories. Okay na. Then, may heater din pala to. May heater sila sa bathroom and shower area and then sa kitchen. And then, of course, ito yung sala. Ayan, sala nila. Gandahan dito, friends, napansin ko, sobrang daming mirror. Parang feeling ko alam kung saan na ito binili. Parang IKEA yung iba nilang gamit dito. Ayan, so may mirror tayo dyan. May big mirror din tayo dito. And of course, yung sofa. Kompleto naman yan. And then may ganito sila, friends. So, may ganito sila, friends. So, parang mini table, armchair, something. Okay, then mayroong center table. Then may pa-carpet sila here. And of course, here is the
dining area or dining table. Yan. Meron ulit silang pa-mirror. And of course, here's the television. May free wifi na, Netflix, YouTube, lahat. Okay na yung kasama na yan. But of course, electric fan. May desk table din dito kung gusto nyo magbasa or mag-work here. Parang ganito din yung table ko sa bahay. Ganyan na ganyan. From IKEA yan, for sure. Yeah, then of course, yan. So, meron sila ditong shelves. Yan. So, may mga lamps. May chinarch ko na yung laptop ko. Yan, yung wifi nandun. I think their Wi-Fi is Converge. Yes. Ayan. So, meron pa din dito. Ayan. Of course, here's the bed. The queen's, I think this is a queen size bed. This is a 26 to 30, sabi kasi sa akin kanina, 26, 30 daw. 30 square meter. But, of course, nag-ubenta tayo ng condo. So, I'm pretty much sure this is not above 30. Ayan. Although, wide naman kasi siya, yung space. At sa good studio already. Yung sa mga in-offer sa amin, lagi siyang rectangular shape. So, makahaba at malawak talaga din siya. But this one is a little bit wider. So, I think this is almost 29, mga 29-30 kasama yung balcony. Ayan, so, let's go to the balcony. For our view, ayan, so we are facing Mandaluyong area, Pasig River Bridge. By the way, we are in the 57th floor. And ganyan siya. So, akala ko sobrang taas, pero parang okay naman. Okay naman siya. Hindi siya sobrang nakakalula for me. So, nakakit lang ng mga bahay. For sure, sobrang ganda na ito paggabi. Meron din sila ditong paupuan at pa-table. So, maganda itong tambayan tomorrow. Morning or kahit later gabi. Ayan. So, ngayon, I just bought my merienda. Bumili din ako ng kape. Kasi mag-work muna ako before going to, before bumaba ulit. I think to do some stuff. Hindi ko pa sure kasi nga biglaan to. Yan. Pero I'll tell to you later also kung bakit. Pero, yun. And then, mag-work muna ako and then mag-edit lang ng previous vlog para ma-post ko na siya ngayon. Tapos, mag-chill lang din talaga. Yan. And, yun. So, see you later, friends. Hi friends! So, kakatapos ko lang mag-work and yung mga iba kong ginawa kanina and ngayon, I will try their amenities naman, yung sikat na pool nila here on the 36th floor and at the same time yung sauna nila. Then tomorrow siguro yung gym, tatry ko din. All of those are free as per our host. Ayan. And yeah, so sige, samahan niyo ako ngayon. Hindi ko dala yung camera ko kasi low-bat na ako, pero ayun. Cozy, very cozy and okay naman siya, not bad. The view is very nice. Yan. And ngayon, very few lang yung tao since maybe siguro weekdays kasi to mostly foreigners. Ayan. Very din, accommodating din yung nag-a-assist dito or yung nasa front desk. Yan. And then, ano naman din yung pool. Yan. So, lang mag-relax lang tayo kasi very quick lang naman. Then later try natin yung sauna nila. Hey friends, so kakatapos ko lang mag-swimming and then mag-sauna. Okay naman, okay na experience. Konti lang yung tao, so very private and ma-enjoy mo talaga yung full amenities. Yan. So meron pala ditong part na ganito. I'll show it to you. Ayan. So parang viewing deck din nila to. Parang sa side siya nung pinakadulo siya nung infinity pool. Ayan. Tapos itong view na to ay Makati, Pabuendia, ayan, Pasay area, ayan, so yun yung view niya.
So, kaya lang, nakaka-mesmerize lang. Parang, ano mo yun, um, isa nga sa mga reason ko kung ba't ba't ko pinush tong staycation na to is because gusto ko mag-release ng stress because I just came from breakdown again. Yan. So, ngayon, ito talaga kasi yung gusto ko. Ito yung parang gusto at ina-achieve ko na one day I'll live in a condo or I'll have a condo na here in Makati, specifically in Makati. Then, you know, parang typical lifestyle mo lang yung you'll just go downstairs or sa amenity area, then you'll have this kind of view, may pool, diba? Of course, I know a lot of people, yan, a lot of you are also dreaming that kind of lifestyle. So, once in a while, yan, experience and mag-work harder, yan, para mas ma-achieve mo talaga yon, diba? Yun lang, dami ko na namang kuda, mga friends. So, yan, so sobrang nakaka-amaze lang. Dito ako nag-apartment before, pero wala naman akong gantong kataas na view para makita tong ganyan, di ba? Exagerada. Pero yun, sobrang natutuwa lang ako. And yan, gusto ko talaga siyang ma-achieve. So, bigay tayo ng timeline sa sarili and wala namang, libre lang naman mangarap, di ba? Kaya, sikapin talaga natin. So, talaga yung Makati skyline, sobrang na-amaze talaga ako. So, yun lang, and akit na din ako, then magpe-prepare lang. Ano bang gagawin ko? Tutuloy ko lang yung pag-edit ko ng vlog and then hopefully may ma-accomplish ako ngayon sa mga tasks ko. And tapos, mag-relax lang din. Manonood ng Netflix kapag nakapag-upload na ako. Yun. So, yun lang. Santayin ko si partner later. Yan. So, thank you. Yan. Hi friends again. Ayan. So kakatapos ko lang mag-freshen up. Yan, nakapagbanlaw na ako. Ayan. So, it's time to continue what we are doing earlier. Yan, mag-edit ako ng vlogs and then I think i-upload ko na yung isang vlog. So, yun. Going back, diba? Sabi ko nga kanina, meron akong particular reason kung ba't ako nagstay or nagbigla ang decision na mag-staycation, no? I think nabanggit ko na to kanina. Ayan. So, yan nga, one main reason kasi galing ako sa breakdown. So, hindi ko na sasabihin ko ano yung mga reason, ganyan. Pero, alam mo, I just want to share, no? Lagi naman ako ganito. Gusto kong nakishare. So, yun nga, just want to share na it's really okay to recognize na you're not okay. You came from a difficult situation na akala mo you're done with that na. Pero every time na there are triggering points or person na magpapatrigger sa'yo kung ba't mo siya feel ulit, diba? Puputok ka talaga or mag-breakdown ka talaga. So, and even though I don't want to have breakdown or I don't want to see myself in that kind of situation again na hindi alam ang gagawin at ang tanging naiisip lang is katulad ng pinost ko, diba? It's really difficult. Ayoko na talagang bumalik sa ganun. Pero I cannot control myself if I'm in that kind of moment. Kaya nung medyo conscious na ulit ako, yan. So parang instead of working at home, instead of staying at home at mag-work or gawin yung dapat kong gawin, I decided to stay in a different setting, which is ito naman din talaga yung gusto ko. Even though nag-hesitate ako kasi syempre gagastos ka dito, yun, pero I took the risk. And I think naman, di naman ganun kalaki yung gastos. Pero, alam mo yun, kung yung gastos na yun will repay you or yung value ng ginastos mong yun will be for your own health, mental health, for you to inspire and get motivated again. Diba? Why not? Diba? I just had an opportunity to do this. Kaya I'm very thankful din. Sobrang I think need ko to kasi may mga times before na I know I have the means, I know what to do, I know what I need to do to recover in that kind of difficult moment, pero hirap akong gawin yon. So yun yung mga lowest point ko before. Pero ngayon I
really try hard to get up in my bed. Tapos, yun, gawin to. Ayan, kaya, I just recognize that I'm not okay in that kind of situation. I just recognize na yung journey ko towards healing, tama ba yung term? Recovering from that anxiety and depression is not that kind of, hindi ganun siya kadali. Alam mo yun, hindi ganun yung hindi mabilis yung span of time niya. It is really a journey na matagal. It will take years. And at the same time, di naman ako pa talaga nagpapamedicate. Hindi pa continuous yung consultation ko. Hindi pa siya ganun ka ayun, hindi pa siya continuous. Yan, pero I have plans din naman to go back to my psychiatrist para mag-continue siya kasi ayoko na siya talaga ulit maranasan. Sabi ko nga, I always think na masyado lang ba ako nag-iisip sa mga sasabihin ng ibang tao or yun kasi yung isa sa mga reason din. And at the same time, yun nga, parang masyado lang ba ako nag-iisip, ganon. So, sinasabi ko din na how to care less, alam mo yun. Pero di ko kasi siya personality. Yan. Di ko naman sinasabi na I always move because I always act or live based from others' opinion or from others' thought of me, kung anong iniisip nila about sa akin. Hindi naman ganon. Pero di ko lang maiwasan na mag-isip about dun. So, I hope you get my point. Parang ganon. So, ayan, kaya ginawa ko to. Ayan. And hindi ko naman din hino-hope or hindi ko naman look forward na after to biglang okay na ako. Hindi naman ganun yun eh. Hindi naman siya ganun. So, it's still a journey and I'm just thankful or it's really good na I know my triggering points and those person na malapit sa akin or I'm attached with, I just nakikiusap ako sa kanila na please don't trigger me, parang ganun, or stay away from those actions na makapagpa-trigger sa akin. I hope they do that or yun. Pero yun nga, yeah, while waiting kay partner, yan, so yun, gagawin ko na rin yung mga gagawin ko ulit and sana makapag-relax talaga. Yun lang.
Hi friends! Yan, so kanina, sa first part ng vlog na to, nakita nyo na nag-staycation ako sa Makati ay way back, ano pa yan, September pa yan, sobrang late. Hindi ko na siya na-edit pero isasama ko na lang siya dito sa aking birthday vlog. Yan, so konting clips lang naman nangyari sa birthday ko. Yan. So, I invited some of my closest friends sa church, sa ministry. Yan. And sorry sa mga hindi ko na-invite. Limited lang ating resources. Yan. Pero yun, dito na kasi ginanap sa bahay. Hindi naman talaga siya lahat. As much as I want to invite yung mga talagang nag-friend ko sa ministry and yung iba pa. Yan. Pero hopefully soon, di ba? I-invite ko kayo. Gusto ko yung makasama kasi ako yung tipo ng tao na di ako nasanay na nag-i-invite kapag may celebration, party, or Christmas or what. Ako lagi ini-invite. Hindi, I mean, ako yung nai-invite pero never ako nagpa-party. Parang yung nangyari last birthday ko, second time pa lang yun na nagpapunta ako dito sa bahay. Na talagang may na naghanda ako yun. So yun. Ngayon, I'm having my dinner. Late dinner na nga ito, pero tira lang na spaghetti tapos yung bigay nila sa akin na cake. Konti lang. Siyempre, light lang kasi anong oras na din. Kakagaling ko lang din ng trabaho. Today is Sunday. Nag-workout lang ako saglit. Konti lang. Tapos, naghugas, household chores. Tapos ito na. And gusto ko itong gawing vlog na to ngayon kasi I just want to share, to wrap up, diba? To wrap up this entire vlog. I just want to share some random thoughts lang naman. Sobrang random thoughts lang that came actually to my mind. I think past weeks ago na. Before pa ako mag-27, before pa yung birthday ko. And gusto ko lang siyang i-share. Gusto ko lang siya actually i-record para mababalikan ko siya. And of course, I want to hear your thoughts as well. Actually, na-send ko to sa iba kong mga friends. And parang nag-agree naman sila sa akin. And I want yung mga, ilan na ba yung subscriber ko? Hindi ko alam. Parang nasa 26 ata, hindi ko sure, or 40. Hindi ko sure. Pero yun, nakakatawa na meron talagang may isa akong vlog na mabot ng 100 plus. So, masaya na ako doon. And I hope more pa yung ma-reach ko, diba? Pero yun nga, I just want to share it to you guys or friends. And then, hopefully, malaman ko din kung ano yung mga thoughts nyo dito. At bago ang lahat, kain muna tayo. Ayan, nakaputi ako so di ko alam. Ingat-ingat lang. Okay, number 1. Always start saving for yourself. Before spending anything, save for yourself. Save not just in a way that you're putting your money in the bank, but put your money in investment. Don't wait to earn more before you start. By the time you are earning already, prioritize those things that can be your forced savings. It could be properties, insurance, HMOs, government financial institutions, or mutual funds. Yan. So, ito yung una kong realization. Sobrang, hindi ko to actually, nagawa ko to pero hindi ako naging consistent dito. And I just realized na kahit kano pa yung kinikita mo, 3,000 per month or 10,000 per cut-off or less than 10,000 per month, diba? Siyempre, hindi naman tayo mag-stay doon, diba? Parang we always want to grow, gusto natin mag-level up, diba? Pero as advice, especially sa mga bago pa lang na fresh grad, tapos kaka-start pa lang mag-work or magkaroon ng business, importante talaga na nag-iipon. Pero not just saving in the bank. Kumbaga, meron kang binabayaran na alam mong lalago siya in the future. Like properties, insurance, diba? Kasi may part din naman sa insurance na may investment, diba? And of course, yung mga HMOs na yan na kailangan talaga, especially kapag biglaang may sakit sa'yo, para sa inyo, diba? So, yun friends, sobrang importante yan. Kaya kahit, kasi alam ko may mga insurance naman, lalo pag bata pa, 1.5 per month, diba? Or iba pang insurance, halimbawa sa Pag-ibig, mutual fund, nag-start
nag-start ako niyan. So, I think kahit magkano, kung ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, pero alam ko kahit magkano, every month maghulog ka, 500 per month, diba? Save ka doon. So, at least lalago yan after 5 years. Yung maturity, kung nilak mo siya into 5 years, and makuha mo, at least nag-invest ka at nag-ipon mo. Sobrang halaga niyan. Number 2, don't credit yourself of being unproductive. There are tasks that entails a week to be done. Instead of trying to finish it in a day, try it in a week. In this way, you won't tell yourself that you are not productive. Whatever you do, whether it is done or not, you are still productive. Maybe it's how you set tasks versus the process on how you do it. Always remember the rule of one step at a time. So, ito sobrang big realization ko to kasi ako yung tipo ng tao na talagang simula nung nag-work ako, I think fourth year college nga ata ako nag-start. Meron akong laging to-day list, and then meron akong parang list na gagawin ko din for the week. Although hindi ko pa siya totally talaga na master, pero ginagawa ko talaga siya consistently. Na nililista ko talaga kung ano yung mga gagawin ko for the day. Kasi ayoko nung nami-misaligned ako, and hindi naman sa nakakalimot, pero pag alam mo yung tipo na may gagawin ka, tapos biglang, syempre sa office, minsan, parang may papagawa sa'yo bigla, or sa inyo, di ba? Alam mo yun, parang nadi-disalign. Hindi mo alam kung ano yung dapat priority, medyo mahirap, nakakagulo siya. So, mahalaga na, apart from knowing kung ano yung task na gagawin mo, you should know also, ito yung pinaka-point, you should know also kung yung task na yon ay meant ba siya matapos ng isang araw, or within the week ba siya dapat matapos, or within the month, ganon. I'm sorry, commercial. Diba, pag may mga times, or ewan ko, sakit nyo din ba? Ako madalas ganon, na I feel unproductive kasi hindi ko natapos, pero sometimes I realize na ito pa lang sinat kong task na hindi ko pala siya dapat tapusin within the day kasi hindi naman siya meant to be done within the day. Parang kaya siya within the week kasi nga, although alam mo yung tipo na itong certain task na to, kaya talaga siya matapos within the day, pero dahil meron ka pang ibang dapat gawin, iaalat mo lang parang isang oras mo para bawa sa work ko mag-follow up. Hindi mo naman lahat follow up yung buong client mo, diba? Yung buong client ko from the first pa. So, kailangan ko siyang i-alert. Parang Monday, tapos next ko na follow up Wednesday. Alam mo yung ganun. So, depende sa inyo kung ano yung type of job nyo or ano yung ginagawa nyo. Business ba? Ganun. So, don't credit yourself of being unproductive. And always appreciate kung ano yung nagawa mo within the day. And ako, sinisimulan ko at pinapractice ko na dapat meron akong sa isang araw, meron akong 3 major task or work na magawa. Hindi man matapos pero magawa. Lalo na yung pag may hirap, may kailangan akong i-edit or kailangan akong i-follow up. Kasi pag sa pag-follow up, hindi siya matagal siyang gawin. Kumbaga, sa dami ng clients. Eh, syempre, yung iba nag-respond. So, tagal mo silang makakausap. Parang gano'n. So, hindi siya, kaya pinapractice ko talaga na 3 lang. Yung na major task yung gagawin for the day. So, yun. Favorite ko talaga spaghetti. I mean, pasta. Any type of pasta. Wala pa akong inaayawan na pasta talaga. Next, number 3. There is always an end in every situation. It's not about being not good anymore on certain things that you do or you did. It's just that it is the end of being great at it because it's about time to do other things that we want. And the only person that can tell when is the end is yourself. Reaching the end may comes with experience, desire, or even age. Ayan, sobrang gusto ko itong i-highlight kasi na-realize ko lang din. I don't know if you have the same realization as mine. For example, magaling kang sumayaw. Naging passion mo siya. Kumbaga, at a certain level, na reach mo yung gusto mong ma-reach in that passion of yours, diba?
And patuloy mo pa din siyang pinapursue as time goes by. Pero napapansin mo na parang, ba't parang may kulang na or parang, hindi naman sa hindi masaya, pero parang feeling mo natatabunan ka or feeling mo parang hirap ka na gawin yung gantong moves, hirap ka na mag-choreograph, parang ganon. Kunyari lang. Parang it really happened naturally. Kumbaga, for me, I think it's really normal. Kasi as time goes by, madami tayong na-experience. Parang siguro may times na tapos na yung chapter natin doon sa ganong career or passion, and then we need to start or do something na nagawa natin before na gusto natin ulit na i-enhance yun. For example, na-reach mo na nga yung parang gusto mong ma-reach in terms of dancing, alam mo sa sarili mo na magaling ka rin kumanta. So, parang yun naman yung person mo, di ba? Parang ganun. So, pero it doesn't mean, yun yung pinaka-highlight, it doesn't mean na hindi ka na magaling sumayaw. Magaling ka pa din sumayaw. It's just that time changes and your desire changes, di ba? Pero another way around, may mga bagay naman na, for example, may na-achieve ka in that specific task or specific career na meron ka or passion mo. Masaya ka doon sa na-achieve mo. Although alam mo sa sarili mo na hindi pa yun yung pinaka gusto mong ma-achieve diba? Meron pang i-level up yun. Yan. Tapos, in a certain time, parang na-feel mo na ang hirap mo nang i-level up yung na-achieve mo before. It doesn't mean na kailangan mo na mag-stop and jump into another passion or career, diba? I just realized na as long as, ikaw din kasi makakapagsabi, sabi ko nga diba, ikaw sarili mo lang talaga makakapagsabi kung tapos na ba yung journey mo doon, tapos na yon, okay ka na doon, satisfied ka na doon, or meron ka pang gustong gawin pa. Yan. So may times naman na gano'n na meron ka pang gustong gawin and gusto mo pang i-push yung sarili mo, diba? And ikaw lang talaga makakapagsabi kung you're end of it, or you're done na sa bagay na yun, or meron ka pang gustong patunayan, diba? Sa sarili mo. Of course, doon na tayo sa point na di natin dapat compare sa iba kasi mahirap yun. Kung i-compare mo talaga, malayo. Kung i-compare mo talaga sa iba, tapos yung pinag-comparean mo, mas matagal na sa'yo. Alam mo yun, yung ganun. So, mahirap, malayo talaga siya. So, just compare yourself. It's very cliche, just compare yourself to yourself or from your past, diba? So, pero yun nga, like what I've mentioned, it doesn't mean na hindi ka na magaling doon. Magaling ka pa din. You need to believe in yourself na magaling ka pa din doon. Kung na-achieve mo na yung gustong ma-achieve. Pero kapag nag-start ka pa lang, nasa day 1, kung 100 days man yan, kung nasa 20 ka pa lang, or day 10 ka pa lang, mga ganun. So, may gagaling ka pa. Magaling ka, pero may gagaling ka pa. And number 4, all things that are happening in you always come from your past decisions and actions. Whatever results or happenings you have right now is the cause of something you did in the past. There is always a reason for everything. Some reasons might be difficult to find and understand, but surely there is. Some reasons are also discoverable by people around you. But whatever it is, don't always rely on what happened. Strive hard to focus on what is now. Ayan. Ito, very common naman. Of course, ayokong compare yung na-experience ko in other people kasi for sure may mas mabigat dyan and na hindi natin kaya or hindi dapat natin i-judge, diba? Pero ako personally, I truly believe na lahat ng bagay na nangyayari sa atin may rason and most of it are based on our past decisions or actions. Kaya nga this year, isa sa mga values na gusto kong matutunan sa buhay is yung pagiging proactive. Yan. Kasi as long as you're focusing on your present and you're very careful, very careful ka sa mga bawat ginagawa mo, diba? It will really lead you to a great result. To great results. And so,
Pero yun nga, kung ano man yung ginawa mo in the past, it will never define kung ano ka ngayon. It might be, make sense ba? Na it might be the reason kung bakit ka ganyan ngayon, pero it will never define who you are right now. Ibig sabihin, ako, based on my understanding, sa ganung thought, meron ka pa ding chance na baguhin kung ano yung magiging next future mo. Kaya nga, diba, importante talaga na mag-present sa kung anong nangyayari ngayon. Para siguro less din less stress din yun, and less din yung pag-iisip natin ng sobra. Ako kasi overthinker ako, aminado ako, and tinanggap ko yung sarili ko na overthinker ako. So, as much as I can, I'm really focusing on what is happening now, and I make sure na gumagawa ko ng mga specific actions na makapag-put sa sarili ko in the present. So, yun. And last, yan, your greatest ally is yourself. And that being said, don't be harsh on your ally. Don't hurt your ally. Don't fight against your ally. Instead, protect your ally at all costs. Yan. So, madalas ko itong naririnig na kalaban mo sarili mo, diba? Tama naman talaga kasi yun. Kasi you just need to compete with yourself in your past self. Kumbaga, gusto mong i-improve lagi yung sarili mo, diba? Pero in other way around, I also realize na at the end of the day, ang kakampi mo talaga sarili mo. So, don't be too harsh on yourself. Yes, it's necessary na push mo yung sarili mo to work harder and harder, smarter and smarter. Pero don't be too harsh on yourself. Kumbaga, you just need to put in our mind na kung may mga pagkakataon or opportunities na we can relax, we can show the love, which we can show the love to ourselves. Yan. Depende kung ano ba yung paraan nyo, kung paano nyo pinapakita yung pagmamahal nyo sa sarili nyo. Show it, diba? Let yourself feel it, diba? So, yun yung na-realize ko in the past, kumbaga siguro in the past years, or dahil nga turning 27 na ako, feeling ko, tumatanda na ako. Sasabihin na naman ng iba dyan, bata-bata mo pa. Pero siguro, ako lang yan, nakifeel ko lang din na yun nga, parang lagpas na ako sa mid-20s, kumbaga pa 30s na, diba? So, late 20s, yeah. So, yun, nandun pa din ako sa point na madami akong gusto pang ma-achieve, syempre, hindi naman mawawala yun. And, yun nga, kumbaga, I want to be proactive. Ayokong sayangin yung mga bawat pagkakataon, bawat sandali. Madaming realizations na pumapasok sa isip ko, pero somehow, yung mga nangyayari ngayon sa nakakatulong, yung mga tao sa paligid ko nakakatulong sila para makapag-focus ako in the present and ma-at ease yung isip ko. Especially of what happened, diba? Kung napanood nyo yung recent vlog, kung maabot kayo dito, pinanood nyo simula hanggang dito, diba? May realize nyo or maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko ngayon. So, I'm very thankful to God na I celebrated my 27th birthday, diba? Kumbaga, this is another chapter in my life, kumbaga, I'm very excited na more milestone yung ma-achieve ko. In the past 2 years, actually, 2023, 2024, very difficult siya for me. Kumbaga, parang yun yung transition kasi na from early 20s, diba? You're jumping into a bigger responsibility. Although, nandun naman na talaga yung responsibilidad na yun, pero dun mo mas nararamdaman na kailangan ko na talaga tumayo, maging mas independent pa. Yan. I claim myself as an independent person, pero as time goes by, sa mga na-experience ko or dumarating sa akin, dun mo talaga ma-feel na ako nga mas may independent ka, parang gano'n, sa madaming aspeto. Yan. So, yun yan, mga big decisions and everything. So, yun lang, sobrang thankful lang din ako and grateful. And yun, just to share, 27 niya yun. Rene-record ko to. Actually, hindi na. 28 na kasi
past 12 na yung na-record ko tong vlog na to. So, konting araw na lang, tapos na naman yung October, ang bilis, diba? 2 months na lang, 2025 na, ka-cut off na naman kami, so, kailangan ko bumenta sa trabaho ko. So, sa mga nanonood dyan, baka may gustong mag-inquire, tulungan ko kayo magkaroon ng property, but anyway, yun lang, so, I just want to wrap up na yung vlog niya to, and hopefully, yan, maging consistent pa tayo. Lagi ko itong sinasabi sa vlog ko kung nanonood kayo palagi ng vlog ko. Yan, lagi ko sinasabi na hopefully maging consistent ako sa pagpo-post. That it's really difficult on my end, pero magawin natin ng makakaya natin para maging consistent doon. So, yun lang, and sana may natutunan kayo. Sana may, yun nga, gusto ko din marinig yung mga thoughts nyo. Malapit na matapos yung 2024. So, ano yung mga thoughts, realizations mo? Gusto kong papag-usapan natin yan. So, soon, hopefully, magkaroon din ako ng mga new friends here through this vlog. Mag-coffee tayo. Masaya mag-usap about buhay, diba? Dami tayo matutunan. Malay mo yung mga hilig ko din pala. Mahilig ba kayo sa pageant? Mahilig ba kayo sa drag queen? Mahilig ba kayo sumayaw, kumanta? Yan, hilig ko yun. Pero hindi ako magaling doon. Pero, yan, gusto ko magkaroon ng conversation about those things kasi yun talaga yung gusto ko. Ay, nakikita ko na gusto ko. Kasi yun yung lagi ginagawa at pinapanood. So, yun lang. Dami ko na naman sinabi. Sana mapanood nyo to at matapos nyo to. Kung nandito ka pa kayo sa oras na to, salamat. Ayan, so, don't forget to like, subscribe, and kahit huwag nyo na i-hit yung notification. Pero, yan. So, yun lang. Comment kayo, Yan. Thank you, friends. And sobrang random lang itong vlog na to. Pero I'm very thankful. So, see you on my next vlog. By the way, buti ko na makalimutan. Yung birthday ko pala, no, 22. Sinabi ko na, October 22 po ang birthday. Kaya nagpa-ikaw po. Abangan niyo kung bakit. Char! Hindi, pero, isa sa mga reason, gusto ko lang ma-feel yung pain that time. Pero, parang gusto ko lang ng bagong oras sa sarili ko. Although bawal pa rin sa trabaho na. Tatanggalin ko ito kapag nasa office ako. Pero apart from that, meron akong parang greater purpose kung ba't ako nagpaganto. Hindi ko sure kung ma-achieve ko yun. Pero